And we're live. Welcome everybody to Beyond the Cage with Uncle Jack. Welcome everybody. Let's see who's live. Nobody's present yet. Okay. How's everybody doing tonight? I have two guests that have been here in Beyond the Cage some time back. We're going to talk about their future fights, upcoming fights. I'm just gonna set up my stuff here. Kumusta everybody? How's everybody doing tonight or this afternoon? Yeah. Okay, this light setup is not really working for me. Let's play a bit of music. Uh, All right, that was something. Okay. Hello. Hello, Mike, baby Mike, Michael, the magnificent Saison. Hello, good evening. I'm gonna um I'm gonna have you as my guest here one time, Mike. I'm gonna get you one time. I think if I can afford your talent fee, I'll have you here. Thanks. Uh, Sige, I'll bring that one time. It's sword fight. Thanks, Mike. Okay. Shout out to local MMA. Kind of brings everybody together here in the Philippines, don't they? Good evening, everybody. Welcome to Beyond the Cage. Uh, let's wait 2 minutes, then let's get our guest. And this is going to be a really exciting episode of Beyond the Cage. All right. Okay. That. Hello to the new viewers from Facebook. Welcome to my humble podcast, Beyond the Cage. Maybe I should cover this one because this is not a sponsored video. Yo, Sir Clifford. Yeah. Shout out Sir Clifford, head coach of the Tough Guys Morning Group. Head coach, hello. Tito, grabe kayo, Tito. Well, you know what they say. Embrace it. All right. All right. So we're just waiting for our guest here.
Grabe, oh. Tuwa-tuwa si Sir Clifford. Every Thursday, ano yan, he's breaking everything, breaking my bones. Yeah, Sir Clifford's gonna tell you, ano na, matanda na ako, you know, I'm weak. But he's not! I recently bought, like, pistachio and stuff. I like pistachio. Tell us your chef. No, I don't. I literally don't consume chemical shampoos. I have I use clay to wash my hair. So there you go. Clay and some natural stuff like lemon. But ending up amoy motor daw ang buhok ko. So I don't know about that. Hello, hello, good evening to everybody watching live from Facebook. Mhm. Hello, Rhea Lynn. Good evening. Thank you for watching Beyond the Cage. From may I know where everybody, like, comment down below where everybody's coming from or watching from. Like, not your phone, okay? Not your device. Like your place. Good evening to the live audiences. Good evening, good evening. I hope you're having a good evening. Ito na naman sila, oh. Abe talaga. Shampoo. I told you, Mark. I'm not, hindi ako nagsishampoo. I don't. Like, literally. I use clay and lemon and that's it. Bentonite clay. Medyo maarte yung buhok ko eh. Yo, Raylin, Rojas, Oriental Mindoro. Hello, shout out to Rojas, Oriental Mindoro. Hello, hello. I wanna go there sometimes. Hit me up. Punta kami diyan nila nila Mark, nila Sir Clifford. Hey. Hello, shout out Joe Vincent So. Watching from Metro Manila. Ang bango daw na hair mo, tita. Says who? uh, uh, 6. Nice, nice. I have quite a few I have quite a few live audiences. Thank you for watching. We're just waiting for our guest to get here. Hmm. I should really get some sponsors here. Okay. Oh, okay. Hmm. Just having some difficulties here. Ha ha ha.
I'll let you know. Chicka chicka jang. Okay. I think they're in lobby. They're lobbying. I'm gonna leave that. Mark! Ikaw talaga, no, shout out to Mark Delentar. He is the John Anik of PCC. A great announcer, great guy. Without him, ang commentating is was gonna crumble down. Watching from the bottom of my heart. I know, bro. Bro. Mark. When are you coming back here, Mark? Mag-ano ka na nga. Mag-sign ka na ng contract sa akin. Libre. I can't afford I can't afford talents here. We're just waiting for our guest. We're having some difficulties. I did some testings earlier. I think the app is doing weird stuff. Excuse me. Shout out to the yes. We actually have overseas Filipino people, overseas people watching Beyond the Cage. Hello to them, everybody. Good evening, good morning, good afternoon. Hello, KJ, not to plug. Good evening. Ah, look at this guy. Look at this. Okay, sige, sige. Oh, okay. Well, hello, Janche. Sabi, ang galing talaga nito. Shout out, Janche, from UAE. Grabe. Ladies and everybody, just so you know, Janche um, is one of the masterminds behind this episode. Ito UGB backing stable namin newly complete. Wow! John Che is a part of a big fight promotion in UAE. Okay. So this is his boxing promotion, KJ not to plug boxing promotion. But is this the one that you handle sa UAE, John Che? Watching from Naga City. Hello, Apple Spice. Rock and roll. How are your cats? Kumusta mga cats mo dyan? And a designer. Oh yeah, 971 MMA. That's written fight. Oh, okay. Yep. So there. Like I said, he's one of the masterminds of this episode. Ah. This is pag si Janche talaga nag-reveal. Info reveal. Grabe. Thanks, Janche. Ah. Okay. Wow. How are you there, Janche? Hide. Okay, I'm gonna hide. Oh, okay. Na-hide pala to.
I've been doing this for like since January, and I've just been understanding the layout of this app. Okay. Uh, and I think yes. He's just switching devices. I think he's having a like. I think the app is acting up. So there. One of the best graphic designers in the Middle East. Also, siya yung unang tumulong sa fight card ng PCC1 ng PCC2. Yup. Shout out Joe Vincent. So, yes, that's true. And ito, my insights ako sa kalaban niya. Fight. Well, medyo, you're kind of in a tight spot there, Janche. You're kind of in the middle of the whole thing. Papasok mamaya. Aha, maganda chika to. Thank you, Brother Joe from Janche. Akala ko kung sino si KJ Natoplug. In-stock pa naman kita. And your account was locked, so hindi kita na-stock. Reden is trying to get in the studio. We're just waiting for him to get in here. I think you're eager and you have a lot of questions for Reden here, and I do too. I have 3. Baka may mga amateur boxer ka, so naghahanap kami para mga sign sa promotion. Oh, okay. Okay, so everybody watching, if you know people, so contact Janche. Looking for fighters. Janche, can you comment down below yung name ng promotion niyo dyan? This is so uncomfortable. I need to buy a chair, a proper one. Comments on stage. Yo. All right. Okay. Oh, okay. I'm sorry. Ito na pala. KJ Natoplug Boxing Stable. That's it. Meron ako kami na sign na isang fighter send ko sa iyo dito. Okay. Thank you, Janche. Let's talk about this one. Offline or behind the scenes. Behind the scenes of Beyond the Cage. Shout out from FBI Harrison. B-boy, hello. I know where you're from. So everybody, okay, Janche, thank you. Everybody, without further ado, let's welcome Reden, the Redinator. Maniyat. Yan. Hello. Wala na ko magulo. Hey, hello. Hello, Darden. Sama din? Doon ka na, sama. Sama din. Sama. Ano ka dito, si Janche, Dito sama din dito. What's up? Sama din. Kamusta, Sama Reden? bahay dito. Ang bahay. Ito, may siyate lang mo dito. Dito sama may ako. tanong agad sa'yo. Dito sa no. Ito,
best shape na ba? Sabi ni Janche. Do you guys know each other? Kilala mo ba si Janche Baltazar? Sino ako ba? Oo. Si Janche. Parang hindi. Okay. Janche Baltazar. So he's one of the people who helped sa PCC, PCC 1 and 2 sa graphics. Then I think he's in the promotion na siya yung sa 971. He's in the promotion na lalabanan mo. Okay, yun yung sa IG. Yung sa magkausap kami niya sa IG. Actually, sa Dubai. Actually, ito talaga may kasalanan nito eh. Sabi niya, bro, na-interview mo na ba si Reden? Sabi ko, some months ago. Sabi niya, interview mo kasi may laban siya. Naalala ko din, may laban ka pala sa June 4. Sabi ko, sige, guest natin yan. So, there you go. Thanks, Janche. So, Reden, kumusta? Kumusta ang training? Kumusta ang preparation for it? Ayan, so gandang tanong yan. Okay naman ako, so since last nung talo ko sa PCC against kay yung Hong Kong, yung Chinese, maganda naman yung naging preparation ko, So lahat ginawa ko, nag-striking, nag-wrestling, jiu-jitsu. So from doon sa PCC 3, nung after nung laban ko na hindi na ako nagpahinga. Kasi may napag-uusapan na nga i-negotiate yung laban dyan sa 971. After nung PCC 3 na yun, hindi na talaga ako nagpahinga. So tuloy-tuloy yung training ko hanggang ngayon. So may last training pa ako hanggang Monday. Pero this time nag-focus ako sa wrestling at sa defense. Kasi alam ko, aararuhin talaga ako niyang kalaban ko na yan eh. Wrestler yan eh. Si Maximilian. Nice. So, wala kang problem sa weight mo ngayon since dire-diretso yung... Weight naman is, weighing ako ngayon ng 72, pero water weight lang naman yun. Madali lang yun sa akin. Pag nag-fasted ako, tapos nag-sauna, so wala na yun. Flat 70 na agad yun. Baka mag-underweight pa ako. Ayun. Okay. That's good news. Alam mo, yan ang una-una kong tinatanong sa fighter eh. Na parang mas kinakabahan ako na kamusta yung weight mo. Kasi yan yung pinaka-mahirap na aspect. Diba? Pinaka-mahirap talaga yan. Pero since yung laban namin ni Max is lightweight, so walking weight ko kasi talaga is around 73, 74. Pero yan, madali lang sa akin magbaba ng lightweight. Kasi almost close sa walking weight ko. Oh, okay. That's good. That's good. Hindi ka na... Pag malaban ako ng lightweight dito sa atin sa Pinas, hindi na talaga ako na-dieta. Binubuhos ko na lang talaga sa training. Yung water dehydration. Talagang mahaba ako mag-training. 3 oras, yan, ganyan. Wow. Grabe, no? Ang galing Sana ako din ganyan din. Lalo na pag nagre-wrestling ako sa Manila, yun, grabe yung training doon. Pero sulit naman talaga. Saan ka nag-train dito sa Manila? Sa Motion Fit, kay Coach Tim. Oh, okay. Sa Las Piñas. Saka sa Las Piñas Wrestling Team, kay Coach Paulo Gumal. Okay. Ayun. Nice. Shout out sa Motion Fit and Philippine Wrestling Team Las Piñas. Nice. Shout out. Grabe, naasar ka ni Joe. Sabi niya, famous na si Reden. Dami na hindi kilala. Ako, nag-start pa lang. So, ano pa rin talaga. White belt mentality. Ika nga. White belt mentality.
Oh, actually mas maganda yan. So, Mas the main maganda goal talaga muna is manalo dito. yan. Yun talaga yung ano, yun yung ano, yun yung, yun yung gusto ko mangyari. Kaya talagang from Lipa, pag nag-wrestling ako, dumadayo pa talaga ako sa, nagbumotor lang talaga ako sa papunta sa Manila para lang mag-training. Motorcycle nagda-drive ka? Motor lang ako pagka nagte-training ako sa Manila. Talaga Ilang hours biyahe nun? From saan sa Batangas? From Lipa, Batangas, almost 2.5. So umaalis na ako dito sa Lipa ng 5:50 AM. Kasi yung wrestling class doon is nag-start ng 9 AM. So mga around 8:40 nandun na ako sa Las Piñas. Wow. Dedication talaga. Oo. Kasi wala rin naman ako ibang team na mag-trainingan na lalo na sa wrestling. So kailangan ko talaga ng malaking training partner, yung mga talagang wrestling coach, ka-training. Wow, grabe yan. I can only imagine kasi parang twice a year na nagta-travel ako going to Bicol, nakamotor ako. Parang from Manila to Batangas, yung bungad, I think Santo Tomas, parang 3 hours na binabiyahe. So wow, grabe. Ano yung 3 hours. Bali, twice or thrice a week ako ginagawa ko to since na nagkaroon na nilaban nga ako sa 971 sa Dubai. So simula nung na-confirm na yon, talagang nagpursige na ako na lumuwas, alternate, mag-wrestling, mag-sparring sa Coach Monet Pabroa. Ayun. Tapos pag naman jiu-jitsu, so dito na ako sa gym ko sa Lipa kasi may jiu-jitsu team naman kami. Okay naman pala, ano. Wow, grabe, dedicated talaga masyado si Reden. Ayun. So, sayang din kasi yung chance dito kasi malaking promotion yung lalaro natin. Kaya dapat maganda yung may pakita na laban. Saka manalo. Saka manalo tayo. Oo. Ito, may tanong si John Che sa'yo. Kailan daw dating mo? Nandiyan na kami sa Dubai na kasama ko si Boss Joseph, si manager. Nandiyan na kami ng June 10, 8 p.m. Willing to help. Mag-camp ka rin dito. Pwede na sobrang condition mo ang weather. Ayun, okay yan. Ayan. Yan. Yan nga yun, sabi niya. Aggressive na wrestler yung si Maximilian. Ayun. May question pala ako dyan, Reden, sa'yo. I've seen you fight a couple of times since yung fight mo sa UGB itong sabay kayo ni Jansen. Yung sa yung sa Pampanga. Yung Pampanga. Championship namin. Bani Bacos. Yes, correct. So I've been seeing you fight since that one. Then na-notice ko kasi yung style mo is ang pacing mo is steady. Then hindi kayong nagmamadali. Parang merong steady ang pace mo. So since ito nga kalaban mo is aggressive talaga siya and pressure ang fight ang fighting style niya. Ano ang game plan mo dito? Defense and footwork. Ayun. Yun yung game plan talaga na ginawa namin, yung defense sa takedown yan Malakas kasi mag-takedown yan. Ayun. Pero striking talaga patibayan kami ng buka. Pero yung defense talaga yung defense talaga sa takedown. So yun yung main na ginawa ko sa wrestling na ma-improve ko.
Kasi I have no doubt sa striking mo. But ang sources have been saying na sobrang grabe daw man pressure to especially sa wrestling. So yun. Iniisip ko naman yung fight style mo kasi is steady yung pace mo. Then focused ka sa long game. So yun lang yung iniisip ko. So yun kaya yun, yung depensa talaga yung defense. Pero talaga sasabayan ko yan. Nice. Saan pala namin to pwede ma-view? May may yung 971 na page sa Facebook. Meron siyang shinare na site. I-click yata yung link na yon, then mapapanood mo na doon live. Okay, sige. Siguro i-share ko na lang din yan sa page ko. Pag nahanap or isend mo sa akin. Sabi ni Janche, in out bro, huwag ka masyado didikit ibang wrestling pick niya. Dapat may ni-counter ka para tulog agad. Yan. Maganda nga yan. Yung depensa sa pag nag-takedown yan, kaya matuhod yan eh. Para madala siya sa pag-takedown. Okay. Nice. So, pwede din download niya. Okay. Sige. I think mag-coordinate na lang ako kay Janche about this. Before we go to your next question, ito, meron ka ditong sabi si Joe, international fighter na. Ayun. Buti nabigyan tayo ng chance. Tagal na inaantay na ayun, kahit makalaro man lang ako sa international bago. Pero may ilang years pa naman ako sa career ko na makalaro. Na-enjoy ko lang ngayon. Then ayun, kumbaga nga is lahat naman ng laban pinagte-trainingan ko. Pero dito talagang nag-training ako ng talagang wala akong ginawa ng isang buwan kundi mag-training. Talagang buhay fighter. Monday to Sunday, walang pahinga. Grabe, no? Tapos, nagta-travel ka pa, grabe. Na dedication talaga. Dedication yung ginawa ko. Para talagang buong puso. Para mapaghandaan ko. Laban. So, iniisip ko, Reden, medyo somehow bibilis yung pacing ng laro mo ngayon. Right? Kasi sabi mo, defense and footwork. So, medyo, expect ba namin na bibilis yung pacing ng laro mo or still yung focus pa din yung... Mas mabilis ako dyan ngayon kasi mas madalas yung training ko ngayon eh kumpara nung last fight ko na sa PCC. So dito talagang ang dami kong ginawa for 1 month. Talagang ina-alternate ko, nag-striking, nag-jiu-jitsu, nag-wrestling, tapos conditioning lagi sa umaga. So mas prepared ako ngayon. Saka mas ramdam ko sa katawan ko na mas okay yung stamina, yung strength and conditioning ko okay. So tingin ko kaya kong ilabas yung laro ko dati sa Pampanga na Maganda yung base ko noon eh. Yung laro ko doon sa Pampanga. Kasi yung laban ko na yun, talaga nag-training naman talaga ako doon kasi championship eh. Pero lahat naman talaga ng laban. Hindi naman ako naglalaban ng basta lang nag-line up tapos hindi naman nagte-training. Pinaghahandaan ko naman talaga. Well, evidently, sa mga fight na nakita ko, ang performance mo talaga is consistent. Ito, may tanong dito si Joe sa'yo. How did you prepare for this fight? Parang partly na nasagot mo na siya. Ayun. So mainly, ang ginawa ko dito is yung wrestling talaga. Yung defense. Yung defense talaga sa wrestling. Kasi yung coach niya kilalang sikat sila sa wall grappling, sa cage. And then,
titingnan ko rin yung mga laban niya. Oh, yun yung mga nagiging top ko ng laban niya eh. Malakas silang umararo sa takedown. Ayun. Pero parang nag-cage defense ka, ganon. Yun, cage defense, sprawl, tapos yung pressure sa wrestling. So, mga pinagawa sa akin. How do you think, ano yung plan mo? Gusto mo ba siya i-knockout or ano ba? Oh, syempre naman gusto ko i-knockout yan kasi home court nila yan eh. Kasi kung nangyari decision na naman yan, tas medyo ganyan, syempre talo ko dyan. Kasi prospect nila yan eh. Rising star prospect nila yan doon sa gym nila. So yun talaga yung game plan. Yun talaga yung gusto kong mangyari. Para wala nang question sa judges pa. Wala nang... in God's will. Yan. Grabe. Gusto talaga. Knockout talaga gusto nila din. Sabi ni Juan Sykes. What's up, sir? Juan Sykes. Ang ganda ang meaning ng moniker niya. The Redinator. Nice. Si Juan Sykes, ano yan eh. Consistent yan dito sa page ko. Ito nga, sabi nga ni Joe, famous yung coach ng kalaban. Si Ozzy. Ozzy. Yeah, Pero naniniwala naman ako, kaya natin yan eh. Even the best fighter out in the UFC, kahit famous yung coach nila, meron nananalo, meron pa rin natatalo. Oo. Yan nga sinasabi ko, that's the beauty of MMA. Yan sinasabi ko, that's the beauty of MMA. Pwede mo siyang talunin ng kalaban mo in any shape and form na kaya mo. Ito. Sabi ni Joe, wala naman din ang mga judges doon rin. Huwag ka mag-alala. Nadala na kasi ako eh. Pero maganda na rin yung ganon, na-dominate natin. Na-dominate ko sa laro. Wow. Alam mo, iniisip ko, since, kasi diba, medyo nasubaybayan din kita since, I think some years, 2 years ago ata or 1 year ago. Parang iniisip ko yung Reden na explosive tapos consistent ang pacing, tapos mas bibilis pa yung pacing mo. Parang sobrang na-excite ako para dito sa laban mo. Yun yung papakita ko. Kasi talaga nag-training ako for almost 2 months eh. Pero mas grabe ngayon yung training ko. Talagang wala akong sinasayang na araw. Wow. Grabe. June 14 ito Reden? June 14. Tama. Sige. Siguro yung kung saan siya mapapanood. Ako na lang, siguro ipopost ko na lang or something. Mag-coordinate na lang ako kay Janche. Tanungin pala kita, since ito ba yung first international fight mo? Bali, pangalawa ko yan. Yung dati kong laban, yung nasa China ako na nag-full-time coach ako nun. Then, nakachamba ako ng isang laban doon. Pero talo. Sa Heichi China yun eh. 2019. Pero yung from Pinas na mag-international ako, yan, ito yung first ko. Can you may curiosity kasi ako sa ganyan eh, kasi never pa ako nag-fight ng international. Can you tell us yung process, tas ano yung na-feel mo nung nakuha mo yung international fight? Sobrang painful kasi kung titingnan mo yung topology ko, so almost medyo nakaka-down eh. So 3 wins, 5 loss. Then coming ako ng dati na coming out of 3 loss streak. Tapos yung nanalo ko sa PCC 1. Ayun. Medyo tagilid na yung record ko eh. Kaya sobrang saya, thankful na kahit gano'n,
nakapasok pa rin ako sa laban na to. Nabigyan ako ng laban ni Boss Joseph. Oh, shout out mo naman si Boss. Saka din sa si Boss Joseph Sanchez. Yan, ang Team The Elements. Siyempre, thankful din ako sa Philippine Combat Championship. Dahil dyan galing yung mga huli kong previous fights. Oh, shout Talagang out PCC. Saka kay Jobin. Oo. Let's babasahin lang natin yung mga comments dito. Oh, hello. So, si One Sykes, yan yung mamahamon sa atin sa MMA Johnson. Grabe, One Sykes. Nahamon mo pala si Johnson. Okay. Si Dikito talaga dapat lalaban. Kasi may document na di okay. Alright. So, ito. Without revealing too much, ano bang i-expect ng mga tao kay Reden ngayon sa laban na to? So, expect nyo yung mas explosive na The Redenator. Kasi nag-training talaga ako ng ayos. So, una kong pinalakas talaga is yung wrestling ko, then stamina. So, kaya ko 3 rounds lang yun eh. So, yung 3 rounds na yun, ginawa kong times 4 yung training ko. Yung, kumbaga, mas mahaba. Talagang, yung nag-base talaga ako sa stamina na, kasi alam ko, pressure fighter. So, kailangan nating tatagal tayo. Tatagal ako sa pressure niya, aggressive. Ayan. Then, since international to, talagang hindi ko to bibigay ng mabilis talagang ilalaban ko to. Wow. Then, talagang puso. Oo. Parang talagang ginarabihan mo yung training mo dito. Grabe yung preparation mo. Talaga pinagandaan ko talaga yan. Talagang tagal ko nang inaantay to, tagal ko nang pinapangarap, tagal ko nang lumalaban sa local, tapos ngayon yun na, nagkaroon ng chance ngayon. So hindi ko na ito pakakawalan, yung chance na to. Talagang hindi. Tsaka yun, bibigyan tayo magandang laban. Saka mananalo. Yeah. Manifesting. The power of manifesting. Sabi ni John Sierra, asahan mo sila coach di manonood din dito. Oo, kasi 13 laban ni nag-cross train ako diyan kina Gab, kina Rolando T. Isang beses, nagpunta ako sa kanila. Cross training. Grabe lalakas nila. Halimaw sa sa wall. Kinaasala ako ni Panyales. Grabe. Pero ang sarap ng gano'n na nakaka-training ka sa mayroong malalakas talaga na gym. So welcome, ayun. Tulungan. Well, doon ka naman talaga mag-i-improve sa gano'n eh. Oo. Ayun. Kaya ayun. Everybody, I think we lost Reden. Reden, are you there? Reden, ayun. You're back. Sorry, wala na signal. Ayan, okay na.
Okay, oo. So Reden, I think nasa lobby na yung isang guest natin. I'm gonna give you this time to say thanks to the people and your final thoughts. Ayun. Reden, can you hear me? Wala yung signal. Okay, you're back. Yan, okay na? You're back. Ayun, nasa lobby na yung isa nating guest. I'm gonna give you this time to say thank you and give your final thoughts on this one. Let's wait a few minutes for Reden to come back. I think he's having connection issues. Let's wait for him a bit. Oh, we lost the connection, but let's wait for Reden to come back. All right. Let's see. Okay. I look bald here. I look bald. Yep, a bit. Bloop. Okay. Nawala na signal. Ayun. Ayan. So, nasa lobby na siya. Si next guest natin. I'm gonna give you this time to say thanks and give your final thoughts on this fight. Ayun. Sa mga may Philippine Combat Championship kay Jovin, habit size fighter support naging credible MMA. Ayun, and courage and jiu-jitsu. Yung fitness na MMA sa nag-training most daily. Ayun.
Abangan niyo ako sa laban ko this coming June 14 sa 971 Fighting Championship sa Dubai. Okay. All right. Reden, thank you so much for being here. I know sobrang busy ka. You have your mind on your training. So, thank you for being here in Beyond the Cage. Ayun. Wait, one sec. Stable na ata ang connection mo. Can you nagka-cut in Yeah, out okay ka na. kanina? Can you say thanks again and final thoughts dito? Ayun. Nagpapasalamat ako sa unang-una sa Team The Elements kay Boss Joseph Sanchez kasi bigyan ako ng chance na makalaban dito sa 971 MMA sa Dubai. Then pangalawa sa mga nanonood, sumusuporta sa Philippine Combat Championship, Habit Size Fight kay Jack Frondoso, and sa mga teammates and gyms team na nag-cross-train ako, Motion Fit MMA, Philippine Wrestling Team Las Piñas, The Incredible MMA, CarPGM Jiu-Jitsu, at yung Fitness Unlock MMA, yung gym ko dito sa Lipa, kung saan daily ako nagte-training. And so maraming salamat sa inyo dahil naging part kayo ng training ko, ng training camp ko. So ready to go na tayo this coming June 14th. There we go. And then, thank you so much for being here. Alam ko, sobrang busy ka na Let's you go, have let's your go. mind on your training. Let's go. Thank you for being here in Beyond the Cage. Yeah, yan yung Good luck sign with ng it. hard work, oh. Sign ng Ay. hard work. Puputok na yung knuckles ko. Sugat-sugat na. Wow. Oo. Sabi, guys, alam niyo na. Thank you, thank you. Thank you. Well, ladies and gentlemen, there you go. That's Reden, the Redinator, Mangiat. Thank you so much. Let's support him in his fight this June 14th in UAE in 971 MMA. So let's get our next guest now. I think he's in the lobby. All right. All right. And ladies and gentlemen, without further ado, here is the one, the only Johnson, the Heartbreak. Ay, ano ba? Kid Rock. Taladtad. Welcome, welcome. Ayan. Welcome. Again, welcome back sa Beyond the Cage with Jack. Thank you, Master Jack. Kumusta ano? Condition mo? Kasi pagkagaling ko kanina ng bell promotion, I mean, kahapon kasi, kanina, pagkagaling ng trabaho, dumiretso ako ng bell promotion. Tapos parang 2 p.m. na yata ako natulog kanina. Then, okay. ako 5:30 for this. Hirap matulog. Wow.
Tapos Ang hirap tatakbo ka pa bukas? ang hirap matulog ng gutom, Oo. ng frustrated. Oo, kasi ano, no, nagka-cut ka, I think, or, oo. Mm. Ay, everybody, let's congratulate Jensen Taladtad. He is now a, ano na ba? Green 3Q. So, one step away from brown. No. I'm brown belt already. Okay. So, yun na. Wow! Sige. Wow. Congratulations for getting your black belt, Jensen. Ako, I think I'm two promotions away from that. Yeah. Okay. So, may isang stripe pa yung green mo, di ba? Yep. Green one. Okay. Grabe, oh. First question agad from Joe Vincent So. Oh, kumusta? Kumusta, wait. Oh. Sa weight, konti na lang, coach. Kasi kanina nagtimbang ako, 1.5 kilogram na lang yung ibabawas ko. Well, okay. Well, I think That's good. kaya na to bukas. Oo. Kung hindi man kayanin talaga, gamitin na natin yung ultimatum na tinuturo ni Master Jack. Wala. Ano ba? Wala ba? Ultimatum para ano? Parang super attack. SS gano'n. Well, all right. I wanna talk about this upcoming fight mo kasi you've been known to be an MMA fighter ever since. How did you feel about this fight? Ikaw na mag-reveal kasi I don't wanna. This upcoming fight on June 10 sa Crypto Fight Night sa MOA SMX. This is not an mixed martial art, pero combat sport siya. This is a boxing match, an exhibition boxing match against who's this? Castillon, I think, na? Tama? Mansion. Mansion. Yeah, Mansion. I have no idea. Ayan, si Mansion. Well, unfortunately, yung una kong kalaban dapat is isang undefeated Muay Thai fighter na sino kasi ito? Kalimut ko yung pangalan. Makakalimut na ang pangalan eh. I don't know either. Ayun. How did you napalitan? Ito nga kapalit si Mansion. Pero yeah. Ano yan? Master Jack. How did you feel about this nung the moment na you got offered a fight na boxing since I'm excited see it's been a long time na wala akong fight eh. Last fight ko December pa. Kaya nga nung nagkaroon ng Karnate tournament sa Top Guys, I'm hesitant na sumali kasi baka mamaya magkaroon ako bigla ng offer. And then, baka mamaya 1 week away lang from the tournament. Kasi alam naman, pag tournament, probably nasa 3 to 4 fights kanyan. Isang araw lang. Hindi muna ako sumali. Kasi nga, yun ang inaalala ko, baka magkaroon ako ng fight. So, hindi ako magiging condition nun, if ever. And then noon, nung tournament, pumunta ako doon. Alam mo, ingit na ingit ako doon sa mga bata na maglalaro. I think sila sila Jules, sila EJ lumaban. Yeah. I was like, sabi ko, baka merong baka merong may kalaban na nag-back out o baka merong walang kalaban. Ako na lang kako. Galing ako trabaho nun. Yun nga, syempre nasa din yun. May may bracketing system kasi yung tournament. Pero yun nga, I feel sobrang gusto kong lumaban. And then suddenly, ito, nung inano nga sa akin ni Coach, nung in-endorse ko sa akin ni Coach Joe, sabi niya kung gusto ko daw lumaban. Yung proposal niya nung una is kickboxing.
Well, sabi ko, sige coach, para at least magkaroon ako ng parang at least kahit parang tune-up fight siguro kung meron man akong parating malaban or what. And then nung sa boxing. Well, this is not my word na dominante ako or what so. Pero I believe I have a striking, may tulog din tong suntok ko. And sabi ko, sige. Kasi yung unang laban ko ng boxing sa Roll PH sa basement, it was like parang friendly fight kasi taga Roll PH din yung kalaban ko doon. And yung kasi nung umaga noon, ang sinalihan ko talaga doon sa basement is jiu-jitsu. So parang nagkaroon ako ng 3 fights noon. Kasi parang bracketing din 3 laban nung umaga. And then nung tanghali, inoffer nila sa akin kasi no-show yung kalaban. Sabi ko, sige, ako, kilala ko naman yan. So yun, nilaro ko lang. And then, yun nga. Nung inoffer sa akin to, sabi ko, sige, palag na. Kasi ang tagal na rin ng laban. I was like, parang naiinip na ako. Sige. I wanna ask you for the sake of the audience kasi I know how you alam mo na. What was your struggle sa transitioning from MMA now to this fight sa boxing? Ay, marami. Lalo nung umpisa ng training, I was like, yung stance ko, hindi nawawala yung karate stance Nandun na parang gusto kong mag-shoot, parang gusto kong sumipa, like, ganyan. Pero suddenly, sa tulong ni Coach Jack, na naman siya, na-work on naman, and yeah, we have, game plans na mag-work dun sa laban, and I believe makukuha ko tong game na to. Well, another thing is because na-experience ko din yun transitioning from kickboxing to boxing to karate to, we have a lot of stuff we're working on. And did you have this thought na parang ano ba, sisipa ba ako anytime or what? Do you have those intrusive thoughts minsan pag nagte-training ka? Oo, lalo pag tayo, tapos katulad nga nung last training natin, 'di ba, naka-separate tayo. Nandun tayo sa dulo, and then yung rest ng team nag-jiu-jitsu. I was like, parang ang sarap mag-shoot. Parang ang sarap mag-takedown, sarap mag-submit, ganun. Ayun, kaya nga pag sometimes, bumibiro-biro ako na di ba? Sumisipa-sipa ako. Pero never na mangyayari to sa laban, nasisipa ako or or gagawa ng katarantaduhan dun. Okay. Let's go to the comment section. Hello kay Lemart Abello. Good luck, Kid Rock. Shout out, Lemart. Si Lemart Abello, shout out, bro. Kabat ko nung college, and yan yung mga nagbibigay sa akin ng seafoods minsan. Pag umuwi ako, pag namamangka kami doon sa taga malapit sa pier. Wala, hindi ka allergic sa mga crab or shrimp ganun? Hindi, sa mga crab mentality yun. Grabe ka. Ito si KJ na Tuplan, si Janche Baltasar. Sabi niya, napanood ko yan sa IG mo. Madalas ko panoorin story sa IG, wala na akong FB. Ayun. Oo. Pag wala ka kasi sa Pilipinas, medyo parang wala ang kwenta yung yung Facebook na. Ito Most of them IG talaga.
Ito, may tanong si, we got a question from Mark Delantar. Ito kanina pa talaga to eh. Pag PCC Court. Shampoo May reveal. Kahit ano lang kasi sometimes pag I feel hot. Ganun. Yung mga menthol na shampoo, ganun. And then, pero pag maiksi buhok ko, yun, nag-shampoo talaga ako. Yung mga menthol, like Head and Shoulder, Clear. Pero pag nag-endorse na no? Oo. Pero pag ganito, yung medyo mababo ko, yan, ako, nag-conditioner. Yun lang naman. And then, well, there you go, Mark Delantar. Kanina pa yan eh. Una ako, shampoo reveal daw. Pati si Sir Clayford, napa-shampoo reveal din eh. Ito, message from Joe. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Maayos yung mga referee doon sa box. Ano ba kayo? Ito. Good to know na ganun. Ito, ang IG ni Janche is yung Strive Combat. Strive Combat, yeah. Ito. Supportahan din natin. If you guys have an IG account, follow niyo po yung Strive Combat sa IG. Yes. Another comment here from a complete stranger. Ooh, who's this? Do you know this guy? Sabi niya, please notice me, my idol. May die-hard fan pala ako dito. Oo. Grabe, Grabe talaga to si Andrew. Kala mo hindi ko. Yan, si Andrew, isa sa napaka-supportive na, naka-teammate, brother. Yes. Yeah. Para ng kapatid ko yan dito sa Manila since I don't have family here sa Manila. Tinuturing ko yan sila na pamilya yan, sila Jack. Kahit binubugbog ako. Solid yan si Andrew. Without, kasi ako alam ko na, without revealing too much for the sake of the audience, what is your game plan dito sa ating boxing match this June 10? Game plan here. Gusto ko matapos eh. Kasi 4 rounds yun, di ba? Siguro sa gitna, round 2 or 3. Like sabi ko nga sa'yo, di ba? Kung hindi ko siya matatapos, tatapusin namin yung laban. Pero either way, ako yung panalo. Wow. I like the confidence there. So, basically you want this to either end sa TKO or knockout or tatapusin niyo yung the whole 4 rounds. Yeah. I want, as always, I'm always fighting, gusto kong bigyan ng magandang laban or magandang experience yung mga taong manonood doon. Like, yung hindi boring na laban, like, pag may paparating akong laban, sasabihin nila, ay, yan na naman, parang ang baduy maglaro, ganito, ganyan. As always naman, I will give you an explosive fight, exciting, yung basta yung mga kaabang-abang na laban. Parang I remember si Mark Sanoan. Shout out kay Mark Sanoan. na nagtumatak talaga sa isip ko yung dito sa recent sa UGP, 'di ba? Umupo siya sa table natin, tapos sabi niya, "Oy, wala magte-take down, suntukan." sabi ni Tito JL, ni Coach JL, sabi niya, dapat sa'yo, blow by blow ang pinapanood mo eh. Suntukan. Ay, grabe talaga pasaway itong mga tao na to. Uy, sabi ni Andrew, Tika, ito na naman. Grabe na naman tayo dito. Si Uncle Jack.
Bakit parang may may totoo? We got a question from Mark Delantar. Sabi niya, question po para kay Sir Jansen ulit. How does your experience as a fighter help you sa ito, lahat wearing sa PCC matchmaker? Ayun, as a fighter, kasi, pag fighter ka, alam mo, kumbaga, you have, parang alam mo kung ano yung ipapakita ng fighter na to, and alam mo kung kanino siya dapat itatapat. So, ayun, parang, as a fighter, you know how this guy to fight. Parang ganun. Alam mo kung paano lumaban to, and hindi mo siya basta-basta bibigyan ng laban na kung saan mo lang pupulutin yung kalaban niya. Like, so parang oo, katulad niyan nitong mga ginawa ko, meron ditong mga unpredictable fights eh. Like, sabi nga ni Benici, yung isa sa mga special guest natin diyan from RRC. Shout out to RRC sa Rockwell Run Club. Yun, like, may kada pasok ng fighters, may malaki, may maliit, may parang sobrang aggressive, may parang sabi niya, bro, kakayanin ba niyan? Sabi ko, believe me bro, tingnan mo kung paano lumaban yung tao na yan, tingnan mo kung gaano tatapos, kung anong show yung ipapakita ng dalawa. Like, every fight, sabi niya, grabe ka bro, ganito, ganyan. So yeah, as a fighter, sobrang laki ng impact. Pag fighter yung matchmaker, ibang-iba eh. Iba. Pag may experience yung nilagay mo, unlike yung, kunwari, parang kumuha ka ng, parang from yung, sabihin na let's say, yung wala experience sa fighting. Tapos, mag-create siya ng card. Pag meron naman talagang magagandang fight, pero yung mga unexpected kasi na scene or yung mga unexpected fights, parang hindi nila minsan nailalabas. Ganun. Ayun. So, para in a sense, if you have the experience, you would know kung paano yung power dynamics nung dalawang fighter, how they would behave inside the cage together. Parang ganun Exactly. Well, there you go. I hope that answers your question, Mark. Sa comment nito ni Joe, sabi niya, gusto ko exciting yung laban. Gusto ko isa din to eh. Ayan. Oo, yan. Joe, expect mo na. Actually, si Joe, he's been asking me, kumusta si Jansen? Ganyan. Then, I give him this generic answers na, ay, okay naman, ganito. Nasusundan niya naman yung game plan namin. Then, hindi ko talaga nire-reveal sa kanya yung kung ano talaga yung ginagawa natin, na puro kalokohan. But, sige, Joe, maganda ang prepare namin dito. Shout out to Cyrone Williams. Sorry. Cyrone Sarap Williams. Okay. Ako ba talaga, Cyrone, ang pogi? Late happy birthday kay Cyrone pala. Yo, Mike, shout out. Shout out to Kuya Mike, Saison, Local MMA. Yes. Ay, ako. Ito. Ay, ala, grabe kayo. Hindi dapat kailangan nag-seminar daw yung mga matchmaker. Ay, dapat pala wala experience. Dapat nag-seminar. Yeah. I don't know, pero sometimes it doesn't work. Well, it helps. In my opinion, it helps, but experience speaks more. Brown belt pa. Ayun. Si Cyrone pa. Kanina pa ako niyan inaasar sa gym kasi sabi ko, wala pa akong tulog. Gutom pa ako tapos dehydrated pa ako.
Sabi niya, tara Kuya Jansen, kain tayo. Ganun. You know what's coming to you this Thursday, Cyron. Ayun. So, we've talked about yung game, well, not really the game plan, it's just what are your fans and followers gonna expect dito sa laban mo na to? Are they gonna see yung kasi si Kid Rock, when you fight the speed and distance game. Ano ba yung ma-expect nila this time when you're boxing? War 2. Like, I was like, gusto ko itong mangyari every fight na na nilalabanan ko. Gusto ko ma-experience, sabi ko, how does it feel kaya na may na maging bloody fight? Pero since it's boxing, I think siguro merong magka-cut dito, sabi ko. And since it's an exhibition fight, although it's an amateur rule sa boxing kasi 2 minutes 4 rounds. And pero although ganun, wala naman kaming headgear. Yeah. You're gonna expect war, and I hope it will be gonna be a bloody fight. Wow. Well, that's a very exciting match, since a lot of people still prefer yung sutukan talaga. Yeah. Exciting kasi yung ganun eh. Me too. Gustong ko yung ganun. Pero sana ganun. Grabe, you're one of the people that have been dreaming na siguro yung talagang magtayo talaga kayo, no? Harap-harapan talaga kayo. Any background po sa kalaban ni Kuya Jansen? May shota, Cyron. Grabe, I remember you saying, sabi ko, di ba? Sabi ko, ay, Jansen, ito pala yung kalaban mo, bla bla bla. Sabi mo, tinitingnan. Grabe, sobrang focus ka. Tapos, kala ko seryoso yung sasabihin mo. Sabi mo, ay, talo ako dito. Kasama ang girlfriend pag nagto-training. Ayun. He's to answer your question, Cyron, he's been doing boxing for quite some time. Yun lang ang alam namin. Grabe. Lagi naman brutal si Kuya Jansen. Walang bago. Aray ko lugi. My girlfriend. Question from Joe. Are we gonna see you impose the game plan of the international coach John Leonard Tolentino? Is this the first time we will see the dirty boxing by JL? Of course, yes. You're gonna see it. Well, in all seriousness, ano ba? Are we gonna see something? Well, obviously, since hindi mo to talaga mundo, are we gonna see something unique or something new kay Jansen Taladtad in this fight? Yeah, like what I said, yung pagiging brawler na like suntukan talaga. Kasi people are expecting me pag lumalaban ako ng MMA, na shoot ako, mag-take down ako, like yung Kid Rock Airlines. Yun yung mga inaasahan nila sa akin eh. Pero since this is a boxing match, they were gonna see a brawler na Kid Rock, yung talagang something new na hindi pa nila talaga nakikita, like yung ibibigay yung lahat, lalo pa dito kasi ang iniisip ko kasi dito, pag nagkaroon ako ng chance, pag nakakita ako ng chance na kahit katiting na kaya kitang tapusin dun sa round na yun or dun sa time na yun, tatapusin ko. Wow. That's one of the things that I like about you, kasi
you always see the good side in things, lalo na dito sa fighting business. Ganyan ang you have that mentality. I wanna ask you, since I've already asked you yung challenges mo in transitioning from MMA to boxing. What was anong favorite part ng transitioning ng training mo? What was your key takeaway dito sa training mo sa pure boxing? Yung striking. Kasi pag nag-MMA, iisipin mo yung iisipin mo may sisipa, may take down, may mag-shoot, ganun. Unlike this, although sobrang prone nito sa head injuries or so. Yun na lang parang less Kaso nga lang, meron din siyang counterpart sa akin. Like I was always thinking na putik, ang dami ko pang tools na pwedeng gamitin ba't hindi ko magamit? Pwedeng gamitin pero bawal gamitin. I was like something like that. And yeah, boxing is maganda. Maganda yung boxing, nakakapagod and nakaka-addict yung striking. Bumalik ka naman ng jiu-jitsu or ground game, medyo yan, malulunod ka na ulit. Pero yeah, pag tuloy-tuloy yung training mo, halos wala na rin bago Papagurin ka sa gym, bubugbugin ka ni Jack, yun lang. What was yung one move na favorite mo na bago mong nakuha sa boxing training mo? Yung hooks. Yung hooks sa boxing. Yung kasi yung hook na ginagamit yung sa striking pag sa MMA, like 1-2, pinakamarami na sigurong combination sa MMA, 3 like pag naka 1, 2 and 3 ka, asahan mo na yung kasunod niyan, shoot or sipa. So basta yun. Kapag boxing kasi, ang dami mo pwedeng bitawang suntok. Like you can throw 5, 7 as much as you can na combination sa boxing. And yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito. Kasi I can use it din sa MMA ko once I want to go in toe-to-toe or I want to go in striking sa MMA. So, sa mga magiging future fights ko sa MMA, they were gonna show, expect some strikings na rin. More striking, and also the grappling hindi naman nawawala yan, and yung wrestling natin. I was actually gonna ask you next, ano ba yung matitake away mo na something from boxing na hindi mo siya nagagawa dati sa MMA? Then dadagdag mo siya sa arsenal mo sa MMA. Yun yung next question ko sa'yo. Yung hook pala. Hello, shout out international coach JL Tolentino. Isa sa mga namin, good advisor sa gym. Hindi lang kasi siya magaling as a coach sa fighting. He is also giving us an advice in sa life, sa trabaho, sa ganito, sa ganyan. So you can just not consider him as a fighter coach. He's a light person to be around. Very pleasant. Yung mga panggugulang, ganun. Paano maging paano maging basta lahat ng kagulangan. So it's either hindi ka matatalo, it's either panalo ka or DQ ka. Mukhang kahagising lang ng international coach natin. Baka nga, medyo na late. Shout out Coach JL Tolentino.
Ano yung favorite mo na natutunan sa boxing? Yung parang sobrang hindi naman nadalian. Parang sobrang ito yung gusto kong gawin. Parang ganun. Yung favorite mo Yeah. natutunan. Although nahihirapan ako dito, yung hooks, yung short hooks na yung parang yung hooks na bibitawan ko in a quickest way as I can. Yun, yung mga ganun, yung forms, paano i-execute yung hook na yun. Yun yung isa sa pinaka-favorite ko. Once na sa mga din kasi, parang sa mga tine-train ko, pag nahihirapan ako, I quite some time, parang maganda to, parang gusto ko to. Although nahihirapan ako kasi sabi ko, pag nakuha ko ng maganda to, maganda talaga. Like, I can execute this na pantapos. Ganun. So, you like the technicality nung mga mga technique, mga moves and techniques. Ito may sagot si Coach JL sa tanong ni sa comment ni Joe. Sabi niya, ganito dapat pag international coach, pang Europe or Middle East ang body. Ano ba yan? What are you guys doing? Grabe, nag-ano pa sila. Pang international coach daw dapat ang body clock. How are you faring? Kasi you know, ano tayo we don't work in the morning. So how are you faring right now since napaka-hectic ng schedule natin and training? How are you? Yung mental health mo? Mahirap. Nandun yung stress, yung pagod, yung puyat. Actually, mas nahirapan ako ngayon kaysa before. Kasi before, nung pag may laban ako sa previous company ko kasi, parang nagbabago. Pag nagbabago-bago yung schedule ko, unlike this kasi na puro pang gabi, and then like pag Webes nga yung magti-training tayo ng 8:30 or 9 and then makakauwi tayo ng 12, sometimes 1 o'clock na. Pero nakakatulog ako pag ganun Webes talaga madalas nakakatulog ako niya ng alas 3 and then mga 5:30 ako gigising, kaya parang 2 oras na lang yung nagiging tulog ko. And ang hirap nung nung pagpanggabi yung trabaho mo, hindi siya yung katulad ng pag morning yung work mo, like nakakatulog ka ng gabi and then kahit gabi ka mag-training Oo. Mas okay siya. Pero ito mahirap, pero but at least I can handle it pa rin. Pag gusto mo kasi yung bagay, kahit nahihirapan ka, it feels, you found it, satisfaction, as a satisfaction, ganun. Correct. So, yun, nahihirapan ako, pero, okay lang, pinili natin to di ba? We have a choice ba? So, this is, June 10, sa SMX, sa MOA, right? Yep. 5 p.m.? Yeah, from 5 p.m. to 10 p.m. Okay. Where can we, dun sa mga hindi makakapunta, where can we watch this? May live stream? Dun sa mga posts kasi, meron siyang live stream sa YouTube. I'm not sure kung meron din sa Facebook, pero follow niyo yung Payantog Sports, yung Crypto Fight Night sa Instagram, yung Philippine Black Week. Philippine Black Week, yun. Nandun lahat ng mga posts, yung mga links na and I think yung registration link parang not available na as of the moment. Siguro sa dami nanonood. Pero you can still watch pa rin naman, sabi ng organizer doon.
makakabili pa naman doon ng ticket sa Philippine Black Week doon sa outside. Okay. Would you know how much the ticket is? I don't have any idea for it about. Pero siguro affordable naman 'yon. Yeah, para panoorin yung yung Kid Rock na lumaban doon. Yan. Comment from Giancarlo Abarquez, si Vincent Mansion yan. That's his opponent. Vincent Mansion. Eto. May sagot si si JL. It's not gulang. It's what you call advanced technique. Mga moves makes na above novice. Grabe, nag-aaway pa yung dalawa sa comment section. Di bali nang madumi, ang mahalaga clean. Yan. Ay, ano to? Grabe daw si Coach JL, oh. Grabe, oh. Mapapanood niyo naman si Boy Bato. Is he there? Parang wala, ano? Sinong Boy Bato? Some vlogger guy. Yeah. Boy Bato, like yung mga Boy Tato, Boy. I think, mga ganyan. I'm not sure. May mga boy sa pangalan na. Mga idol. I don't know, coming from you, parang times 2 siya nakakatawa. Ay, naku talaga kayo, mga pasaway, lahat. Okay. Yung pala kay kay Luisito, kay Asgard Edits. Yeah. Tatlo na yung event ng PCC going for. I've never met them personally. Sila Asgard Edits. I think you have been met him already nung PCC 2. Did I? Bata pa yan, 17 years old, I think. I don't quite remember since akyat baba lang ako sa but siguro PCC for Asgard Edits, I'm gonna personally look for you. Yo, Aaron Wee! Rock and roll! Shout out, Aaron Wee of Local MMA. Yan. Grabe, nilaloho ko lagi yan pag nakikita ko. Sabi ko, sir, di ba ikaw si Local MMA? Ano oras ba yung weigh-in nyo na Monday? 7 a.m. Coach Joe. 7 a.m. Manila. AM, umaga. Yan. So, let me ask you this. How excited, how prepared are you for this fight? And sa mga fights ko, like sa mga MMA fights, kasi yun talaga yung mundo ko pag naglalaro. Hindi siya ganun kataas yung level of excitement, pero I feel very excited pa rin dito. Every time kasi nalalaban ako, I feel not hindi ako kinakabahan pag lumalaban. I was like na-excite ako palagi pag lumalaban. Yun yung isa sa mga advantage ko sa ibang mga fighter na yun, isa din sa mga magiging advice ko sa kanila kapag lalaban. Enjoy nyo lang yung process para at least hindi kayo kabahan, and also parang maging excited ka, look for the good, ika nga, di ba? Para hindi ka kabahan. Yung insight mo kasi kapag diniktahan ka na ng ng utak mo iba na yun parang pag negative na yung yung iniisip mo, going down na yan, bababa na talaga. Parang mawawalan ka na ng self-esteem, mawawalan ka ng yung self-confidence sa laban. So, as I advise sa mga fellow fighters na ganun,
enjoy nyo lang. Maging excited lang kayo sa lahat. Mm. And look for the good side. Yun. Yan. Kaya naman tayo lumalaban para manalo di ba? Yes. Oh, speaking of that, question here. Sino ba inspiration mo ngayon, Jansen? Kasi balita namin inspired ka daw. Siyempre, first, inspiration ko, sarili, and then family, and then yung ka-team, loved ones ko. Yun. Marami akong inspiration sa lahat ng laban ko. Hindi lang kasi nagmamatter sa isang tao. And also, I don't want to disappoint yung mga naniniwala sa akin. Like, ganito, ganyan. Pero sometimes kasi parang above expectation na yung hinahanap sa'yo ng mga tao eh. Parang dun ako nape-pressure pag ganon. Pag above expectation na. Kaya ko ibigay sa kanila yung ganito, yung ganitong laban, o yung expectation na iniisip nila. Pero as much as I can, gagawin ko yung makakaya ko. Well, nakaka-pressure naman talaga yung ganyan. But, Jensen, I'm not gonna take too much of your time now. I'm gonna give you this moment to say thank you and give your final thoughts and again, promote your fight. Okay. Again, guys, yung laban ko is June 10 from 5 p.m. to 10 p.m. sa SMX MOA sa Pasay. Kung gusto niyo makita yung iba pang details, follow niyo yung Crypto Fight Night sa Instagram, yung Philippine Black Week, yung Payantog Sports, follow niyo rin ako, follow niyo si Jack, follow niyo si Coach. Local MMA, follow niyo rin. Diyan lahat yung mga mga combat sports na makikita natin yung mga details. And then ano pa ba? Thank you so much sa mga sumusuporta kay Ali, sa supportive kong girlfriend. Yeah, not into naman talaga na martial arts, pero at least napaka-supportive. And sa teammates ko sa Roll PH, sa Tough Guys International, kina Coach Joe, kay Sir JL, kay Andrew, kay Master Jack, Coach Jack, what else? Sino pa ba? Sina Cyron, yan, sina PJ, sina Senpai Saris, at mga black belts, and ano pa ba? Sa family ko, sa lahat na sumusuporta, and what else? Ano pa ba? Sa mga fans, thank you so much sa inyo. Wala akong masyadong ngayon. Wala akong masyadong promotional stuff sa Facebook kasi medyo biglaan din to. Like, nung nakita ko nga yung yung fight card, kala ko nga nagbibiro lang. Kasi sa gitna ko. So, thank you so much sa opportunity, Coach Joe, sa Crypto Fight Night, Payantog Sports. Yan, sa local MMA, kay Kuya Mike, Saison, sa lahat-lahat. And sa mga hindi ko man nabanggit, thank you so much. Ayun, thank you so much. Good luck, sabi ni Aaron Wee. Thanks, bro. Ang asar na naman to. May bibina si Idol. Ayun. So, everybody, that's June 10. That's in SMX Samoa, and 5 p.m. Let's see you there. Then siguro yung live stream nila, I'll post it here on my page. So look out for that. Again, Jensen, thank you so much for being here in my podcast. You have a good night, and I hope to guest you here again next time. Thank you so much, Jack. Bye-bye. All right, there you go, everybody. That was Reden, Redenator, Mangian, and Johnson Kid Rock Taladtad.
Two uh, great fighter MMA fighters here in mainstream MMA Philippines. Make sure that to support their upcoming fight because they're not only bringing themselves, but they're bringing the Philippine flag with them every time they fight. Let's support each other in MMA and combat sports here in the Philippines because it's just we only have each other here. So there you go, everybody. This has been Jack, and this is Beyond the Cage. Good night, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Luwati.